Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong January 24, 2011, isang babaeng veterinaryo ang sumisigaw at umiiyak sa loob ng isang ukay-ukay. Sa kanyang mga bisig ay makikita ang dugo ang ulo ng kanyang asawa. Ang biktima ay binaril ng hindi kilalang lalaki at sa estilo ng pagbaril dito ay talagang may intensyon itong hindi buhayin ang biktima. Ang kanyang pagpanaw ay naging dahilan para ma-expose ang mga gawain ng mga masasama, maimpluwensya at mayamang tao na kayang gawin ang lahat para hindi maungkat ang baho na kanilang itinatago. Ating balikan ngayon ang kaso ni Gerardo Valeriano Ortega. Si Gerardo Valeriano Ortega o mas kilala bilang Doc Jerry o Ka Jerry ay ipinanganak noong August 28, 1963 sa isa sa pinakapaborito kong lugar na puntahan sa Pilipinas, ang magandang Palawan. Siya ay anak ng dating mayor ng Aburlan na si Rafael Ortega na kilala sa Palayaw na Manong Totoy. Nakakuha siya ng doctorate degree sa veterinary medicine sa Gregorio Araneta University Foundation na malapit sa Maynila. Noong 1988 ay pinakasalan niya ang isa ring veterinaryo na si Patria Gloria o Patty Inocencio sa isang church wedding sa Bulacan. Nagkaroon sila ng 5 anak na sina Mika, Erica, Joaquin, Sofia at Bedina. Si Jerry ay inilarawan na isang relihiyosong tao at siya ay isa sa mga leaders ng Catholic group na tinatawag na Couples for Christ sa Palawan. Noong 1988 ay nagsimulang magtrabaho si Doc Jerry sa Crocodile Farming Institute na mas kilala na ngayon bilang Palawan Wildlife Rescue and Rehabilitation Center. Sa pinagsamang dedikasyon at galing noong 1989, siya ay naging direktor. Kasabay ng kanyang pagtanggap ng bagong posisyon, ay hinarap niya ang pagdududa ng napakaraming mga tao pagdating sa kanilang proyekto na crocodile farming. Sa mga hindi pamilyar sa crocodile farming na tulad ko, base sa aking research, ang proyekto na ito ay kinapapalooban ng pagpapalaki at paggamit ng mga buwaya para maggamit ang karne at gawing crocodile leather ang balat ng mga ito na parte ng commercial production. Ang balat ng buwaya ay mahal dahil karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng mga luxury fashion brands. Ayon sa ulat, ang karne naman ng buwaya ay binibili ng mga restaurant, turista at lokal na tao. Hindi ko alam kung magkano na ang bentahan ngayon, pero noong 2013, ito ay may presyo mula 400 hanggang 1,000 pesos, depende sa kondisyon nito. Ang proyekto ay pinamahalaan ng TNR at pinondohan naman ng Japan International Cooperation Agency. Inabot ng ilang taon bago sila nakakuha ng atensyon mula sa mga tao. At noong taong 1993, mula sa 80 potential crocodile farmers, sa pangunguna ni Ka Jerry ay binigyan ng CFI ang 6 na magsasaka ng kanilang mga unang buwaya noong taong 2000. Sa kanyang pangangasiwa sa CFI, ang crocodile farm ay naging top tourist attraction sa kanilang bayan. Bukod sa CFI, si Doc Jerry ay tumulong din sa Gawad Kalinga sa kanilang mga housing projects para matulungan ang mga Muslim. Dahil sa kanyang mga ginawa sa kanilang bayan, isang maliit na pahayagan sa Palawan na tinatawag na Bandilyo ng Palawan ay iginawad at tinawag siyang Palawenyo of the Year noong 1996. Ayon sa kanyang asawa na si Patty, ang award na ito ay talagang pinahalagahan ni Ka Jerry sa punto na inilagay niya ito sa isang frame at isinabit sa kanyang bahay para makita ito ng kanilang mga bisita. Nanalo din siya bilang the most outstanding veterinarian in Laboratory and Exotic Animal Practice na iginawad sa kanya noong June 19, 1998 sa Hotel Intercontinental Manila. Para sa mga tao na nakakakilala sa dating anak ng alkalde, si Ka Jerry ay nakatadhana sa politika. Kaya walang nagulat nang siya ay nag-design sa CFI at tumakbo sa Provincial Board ng Palawan.
Nanalo siya noong 2001 at naupo siya sa pwesto hanggang 2004. Ayon sa ulat, sa 3 taon niya sa Kapitolyo ay yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng access sa mga impormasyon at dokumento na nagpapatunay na may isang malawakang korupsyon sa probinsya ng Palawan. Kung ang kanyang mga kasamahan ay mga tradisyonal na politiko na hindi ipinapahayag ang kanilang mga saloobin, ibahin mo si Ka Jerry. Wala siyang hiya na panindigan at ipahayag ang kanyang pagdidismaya sa katiwalian na nangyayari sa kanyang bayan. At madalas din niyang ilantad ang mga questionabling transaksyon ng gobyerno upang malaman ng mga tao kung saan napupunta ang kanilang mga binabayarang tax. Sa pagtatapos ng kanyang termino sa Provincial Board, siya ang kauna-unahang tao na kritiko ng nooy Palawan Governor na si Mario Joel T. Reyes. Noong 2004 election, tumakbo siya para maging governor. At upang makuha ang atensyon ng publiko kung anong klaseng pamamahala ang gagawin niya kung siya ay maging governor, ay ibinandera niya ang isang jeep na balot ng plastic at ang kanyang mga banners ay plastic din. Sa kanyang pangangampanya ay sinabi niya na ang kanyang plataporma ay transparency, moral recovery, pagbaba ng kahirapan, sapat na serbisyo para sa mga tao, proteksyon sa karapatan ng mga katutubo, at nangako siya na ipaglalaban ang 40% provincial share sa mga nalikom na pera mula sa Malampaya Natural Gas Project. Pero kahit sa ganda ng kanyang intensyon na mabago ang Palawan, si Doc Jerry ay natalo sa eleksyon at ang kanyang kalaban ay lamang ng 38,000 na boto. Nang matapos ang eleksyon, si Ka Jerry ay hindi sigurado kung gusto pa niyang manatili sa Pilipinas. Ang hindi magandang takbo sa politika at ekonomiya ng bansa ang nagtulak sa kanya para imungkahi sa kanyang asawa na si Patty na magtrabaho na lamang sila sa ibang bansa. Pero nagbago ang kanyang isip nang ang Bantay Kalikasan Palawan ay kinuha siya bilang project director. Ang nasabing foundation ay may layunin na isulong ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran. Noong March 2007 ay nabigyan ulit siya ng parangal ng Mother Francisca Community Service Awards sa Palawan. Itinayo ni Doc Jerry ang 5 community-based sustainable tourism sites na pinapatakbo ng mga tao mula sa Palawan. Sa interview sa kanya noong 2011, sinabi niya na lahat ng empleyado mula sa simpleng manggagawa hanggang manager ay mula sa kanilang bayan. Ipinagmalaki din niya na 100% ng kita ay mapupunta sa kanilang komunidad. Hindi natin kailangang sirain ang kalikasan para ito ay pakinabangan. Ang kailangan lang natin ay pangalagaan ito upang maanyayahan natin ang mga bisita natin at nang makita nila ang likas na ganda ng ating kalikasan para magkaroon ng oportunidad ang ating mga kababayan. Ang 5 niyang ecotourism projects ay ang Bakungan Cruise, snorkeling sa Honda Bay at island hopping sa Pambato Reef, dolphin at whale watching, firefly watching sa Iwahig River at rock climbing at zipline sa Ugong Rock. Sa tagumpay ng proyekto niyang Iwahig Firefly Watching Tour, ay iginawad sa kanya ang Best Community-Based Ecotourism Project noong September 17, 2010 ng Pacific Asia Travel Association. Kalikasan is working so hard to preserve our watersheds because at the rate we're going, at the rate things are going, we can already predict that our forest will soon be gone. Para higit na maisulong ang kanyang advokasya, ginamit ni Ka Jerry ang media para marinig at malaman ng mga tao ang advokasya ng Bantay Kalikasan Palawan. Bukod doon ay para kay Doc Jerry, wala nang mas maganda pang paraan para isiwalat ang mga tiwaling mga politiko at mga negosyanteng gagawin ang lahat para maisulong lamang ang mga pansarili nilang interes kahit masagasaan ang mga mahihirap at masira ang ganda ng Palawan. Na maglingkod sa bayan at pangalagaan ng kalikasan ay nakasalalay sa kamay ng mga otoridad ng lungsod at ng lalawigan. Mapapanatili nating maganda ang ating kalikasan kung ito ay tunay na ating poproteksyonan at hindi ang mga investor, ang
mga minero ang ating poproteksyonan. At ang interes na pampolitika lamang ang aatupagin ng mga politiko ng Palawan. Isiniwalat niya ang malalaking kumpanya ng minahan na gustong-gustong magmina sa Palawan at maging ang mga questionabling road projects at nababayarang opisyal sa Local Environmental Council. Nung lumabas po ang COA Special Audit Report noong 2003, nalaman po ba ninyo? Nalaman lang po ninyo ito dahil nakakuha po ako ng kopya. Kung hindi po ako nakakuha ng kopya, hindi na po ninyo malalaman kung paano nilulustay ang pera ng lalawigan ng Palawan. Nakakapagpuyos ng damdamin. Nakakaawa ang mga Palawenyo. Marami ang naghihirap. Pumupunta sa hospital walang gamot, namamalimos. Ang ino-offer lang ninyo, kabaong! 80%, 8 sa bawat 10 Palawenyo ay mahihirap. Kayo po ang mga giliw naming tagapakinig. Kayo po ang nakakaalam ng sitwasyon sa inyong barangay, sa inyong mga sityo. Nag-improve po ba ang buhay ninyo nitong nakaraang 10 taon? Yun po yung tanong. Ha? Kayo po ba ay nakaramdam ng pag-asa? Habang nanunungkulan ang mga kasalukuyang pinuno ng lalawigan ng Palawan na hanggang sa ngayon ay patuloy na umiikot at nangangako na ibibigay nila sa inyo ang bituin at buwan. At pagkatapos ay nagmamakaawa sa inyo na sila ay inyong tulungan. Ang tanong ko po sa inyo, kanino po ba kayo dapat maawa? Sa kanilang mga pinuno na magbuhat ng sila ay manungkulan ay yumaman ng yumaman, o sa inyong mga sarili nang magbuhat ng sila'y manungkulan ay naghirap palalo ng naghirap? Kanino kayo dapat maawa? Sa kanila o sa inyong mga sarili? Ang kanyang maaanghang na patutsada, mga banat at paglalahad niya ng katotohanan sa kanyang programa sa radyo ay naging sanhi kung bakit malimit siya makatanggap ng banta sa kanyang buhay. Noong umaga ng January 24, 2011, pagkatapos niya sa kanyang programa sa radyo, dumiretso si Doc Jerry sa isang tindahan ng ukay-ukay at dumating siya doon ng 10:20 a.m. Habang tinitingnan niya ang mga sapatos, ang nakatalikod na doktor ay binaril sa ulo ng isang lalaki. Wala pang isang oras pagkatapos ng pamamaril, sa tulong ng mga bystanders at mga bombero na sakay ng fire truck na malapit sa ukay-ukay, ay nadakip ang pinaghihinalaang gunman na si Marlon Recamata. Sa interrogation ay tinanggi nito na planado ang pagpatay sa doktor. Ayon sa kanya, ang nangyari ay robbery gone wrong. Ibig sabihin, dahil sa panlalaban ni Ka Jerry ay wala siyang nagawa kundi barilin ito. Ang balita tungkol sa nangyari ay agad kumalat at ang iba't ibang mga organisasyon ay hindi naniwala sa sinabi ng salarin. Para sa kanila, napakasimpleng tao ni Doc Jerry at napakasimpleng manamit nito kaya hindi ito mapagkakamala ng mga masasamang loob na mayaman. Matindi ang paniniwala nila na mga matataas na tao ang nasa likod ng pagpatay dito dahil sa pagsisiwalat ni Doc Jerry ng mga katotohanan, katiwalian at korupsyon sa Palawan. Sa investigasyon ng mga otoridad ay lumalabas na ilang oras bago ito barilin ay katatapos lamang nito sa kanyang morning show na tinatawag na Ramatak na nooy mapapakinggan sa Palawan DWAR-FM radio station. Ayon din sa kanyang asawa na si Patty ay nakatakda rin itong bumiyahe papuntang Maynila para ipromote ang 10 million signature campaign para pigilan ang pagmimina sa Palawan dahil gusto ni Doc Jerry at ang iba pang mga environmentalist na mapanatili ang Palawan bilang last ecological frontier ng Pilipinas. Si Remerata ay tumiklop din sa interrogation ng mga pulis at kalaunan ay idinawit niya ang kanyang mga kasamahan na sina Rodolfo Edrad Jr., Dennis Aranas at Armando Noel. Ang kanyang pag-amin ay sinuportahan din ng kopya ng CCTV na nakuha ng mga otoridad. Ginalugad ko ang internet at nakita ko ang CCTV footage. Medyo malabo ang kalidad ng video dahil sa camera, pero ipapaliwanag ko ang nangyari para mas maintindihan nyo. Noong January 19, 2011, bandang 5:30 p.m., ang footage na ito ay nakuha sa Puerto Princesa Airport.
Lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Recamata mula Maynila at iba pang mga akusado. Lumabas sa airport ang gunman na si Recamata ng 5:37 p.m. Wala pang ilang segundo, lumabas naman si Aranas na nagsilbing lookout at sinundan naman ito ni Armando Noel na kanilang coordinator o ang lalaking nagbabayad sa kanilang serbisyo. Ang tatlong salarin ay tumayo sa labas na tila hindi sila magkakilala, pero umalis din ang mga ito na magkakasama. Limang araw pagkatapos ng pagdating nila sa Palawan, nahagip ulit si Recamata sa CCTV. Sa kaliwa ay nakatayo ang pet shop na pagmamay-ari ni Doc Jerry. At konting lakad mo lang ay makikita mo ang tindahan ng ukay-ukay at sa sobrang labo ng kamera, sa kanang bahagi na ito sa ilalim ng puno ay makikita mo na matyagang naghihintay si Recamata na ayon sa mga otoridad ay dumating ng 7:32 ng umaga. Ibig sabihin, 3 oras na siyang naghihintay kay Doc Jerry. Sa CCTV ay bahagya mong makikita na tumayo siya ng 10:20 a.m. dahil nakita nito ang asul na sasakyan ni Ka Jerry. Pero sa halip na dumiretso ang doktor sa kanyang pet shop, ay dumiretso muna ito sa ukay-ukay. 3 minuto pagkatapos maiparada ni Jerry ang kanyang sasakyan, makikitang naglakad na si Recamata. Pero bago siya tumawid sa kalsada ay binalutan niya muna ang kanyang mukha gamit ang puting damit para maitago ang kanyang pagkatao. Naghintay ito sa labas ng ukay-ukay ng 17 minuto habang inoobserbahan si Ka Jerry. Nang sumapit na ang 10:42 a.m., kumilos na siya at ang nakatalikod na doktor ay binaril nito sa ulo. Agad siyang tumakbo at sinalubong ang trapiko dahil akala niya ay walang makakahabol sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay nagkataon na may dumadaang fire truck nang binaril niya si Ka Jerry. Kaya nang siya ay namataang tumatakbo ng mga ito, ay agad nilang pinatunog ang kanilang sirena at makikita mo na sinundan ng fire truck si Recamata. 1 minuto pagkatapos ng pumaril, ang mga otoridad ay dumating sa tindahan ng ukay-ukay. Pagkalipas ng 2 minuto, ang mga opisyal na may access sa CCTV sa lugar ay ginalaw ang kamera dahil nagbabaka sakali pa ang mga ito na may makita pa silang ibang mga sospek. Pagkalipas ng 3 minuto nang mabaril si Ka Jerry, ay dumating ang mga otoridad pero huli na ang lahat para sa doktor. Sa kanyang pagkamatay ay dumagdag siya sa mahigit 100 pinatay na journalist simula noong 1986. Sa takot na baka si Recamata ay patahimikin, ang custody niya ay ibinigay agad sa NBI ng Puerto Princesa Police. 3 araw pagkatapos ng pagpatay kay Doc Jerry, naaresto si Dennis Aranas sa Coron, Palawan at agad naman siyang umamin. Sinundan ito ng pag-aresto kay Armando Noel alias Salbacota. Noong February 5, 2011, dumating at kusang sumuko si Rodolfo Edrad Jr. sa opisina ng nooy mayor ng Puerto Princesa na si Hagedorn. 2 linggo pagkatapos sumuko ni Edrad ay ganoon din ang ginawa ng isa pang kasabwat na si Arwin Aranja. Sinamahan ang salarin ng isang pare sa opisina ng Department of Justice na pinangalanang si Father Robert Reyes. Habang inihahanda ang affidavit ng 3, nakakita ang mga otoridad ng isang baril na .45 caliber pistol na itinapon sa isang basurahan malapit sa pinangyarihan ng pagpatay kay Ka Jerry. Ang baril ay hinihinalang ginamit ni Recamata para itumba ang doktor. Nang sinundan nila ang serial number ng baril, ito ay nakaregister na pagmamay-ari ni Attorney Romeo Serratubias na dating Palawan Provincial Administrator. Ang lahat ng custody ng mga sumukong salarin ay agad inilipat sa NBI sa takot ni Hagedorn na ang mga ito ay ipatumba para manahimik. Nang lumabas ang affidavit ng mga sumukong salarin, 3 sa kanila ay tinanggap ang plea deal. Para sa mga hindi pamilyar, ang plea deal ay isang kasunduan na inaalok ng prosecutor sa mga salarin para makakuha ng impormasyon mula sa mga ito kapalit ng pagbaba ng sentensya nila. 3 sa mga suspect ay pumayag na maging star witness. Ibig sabihin, kapag nagsimula ang paglilitis, ang kanilang mga salaysay ay gagamitin laban sa kanilang mga kasabwat.
Sa dami ng mga taong idinawit sa pagpatay kay Doc Jerry, medyo malilito ka tulad ko. Pero sana sa pamamagitan ng estilo ko ng pagpapaliwanag at presentation ay malinawan ka ng bahagya sa papel ng bawat suspect. Magsimula tayo kay Armando Noel o alias Salbacota. Siya ay nagsilbing recruiter at di umano'y nakatanggap siya ng 150,000 pesos. Dati siyang bodyguard at ang amo niya ay kaibigan ng itinuturong mastermind. Noong 2010, siya ay naging bodyguard ng mismong mastermind at ito ang di umanong nag-utos at nagbigay sa kanya ng pera upang humanap ng mga taong magpapatumba kay Jerry. Si Salbacota ay kinausap ang construction worker ni si Marlon Recamata para maging gunman kapalit ng 150,000 pesos. Pagkatapos niyang pumayag na patayin si Doc Jerry, kinausap ni Recamata si Dennis Aranas na tubong Pagbilao, Quezon para maging lookout niya. Sa affidavit nilang tatlo, isang pangalan ang lagi nilang nababanggit. Ito ay si Rodolfo Edrad Jr. o mas kilala bilang Bumar. Si Edrad ay dating sundalo, parte ng security team ng isang politiko at bago siya naging security guard, inamin niya na siya ay parte ng grupo ng mga hitman na nakabase sa Quezon. Sa kanyang sinumpaang affidavit, inalok siya di umano ng 500,000 pesos ng mastermind kapalit ng pagplano at paghahanap ng mga taong kayang magpatumba kay Jerry. Ang halaga ng pera na ibabayad sa mahanap ng mga tao at magagastos sa pagpaplano ay nilinaw niya na hindi kukunin sa kalahating milyon na inalok sa kanya. Pinadalhan niya ng pera ang lalaking nagngangalang Quinton Pasha na nagtatrabaho sa Kapitolyo. Nang makuha ni Pasha ang pera, ibinigay niya ito sa isa pang salarin na si Arturo Regalado o mas kilala bilang Nonoy. Si Regalado ay di umanong malapit sa mastermind. Kinontak at tinutusan nito ang isa pa nilang kasabwat na si Percival Licias na bumili ng baril gamit ang pera. Si Licias ay naiulat ng photographer at ayon sa affidavit ay nakalagay na kliyente nito ang asawa ng mastermind. Gamit ang pera na ibinigay sa kanya, binili niya di umano ang baril mula kay Attorney Romeo Serratubias. Si Serratubias ay dating provincial legal officer at naglilingkod sa mismong opisina ng mastermind. Kung nagtataka ka na wala sa presentation na ito si Aranja na kung natatandaan mo ay sumuko kasama ang isang pari, ay dahil nakalagay sa kanyang affidavit na nag-back out siya di umano noong last minute. Ayon sa kanya ay binigyan siya ni Edrad ng down payment na 90,000 pesos. Ito ay di umanong nangyari sa mismong bahay ng mastermind sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa. At dahil sa nag-back out siya ay binawi nito ang 70,000 pesos. Pero binigyan siya nito ng 20,000 para hindi siya magsumbong kahit kanino. Ang lahat ng mga suspect ay iisa lamang ang mastermind na itinuturo. Ang dating Palawan Governor na si Joel T. Reyes. Idinamay din nila ang kapatid nito na si Mario Reyes na dating mayor naman ng Coron. Idinamay din nila ang pangalan ng dating Marinduque Governor ni si Jose Antonio Carrion na kilalang malapit na kaibigan na magkapatid na Reyes. Sa sinumpaan nilang salaysay, ang mga bigatin at mapapera nilang mga amo ay gustong patahimikin ang sikat na radio announcer, environmentalist at doktor na si Jerry dahil sa pambabatikos nito sa kanilang pagpapalakad sa Palawan at mga maanumalya nilang paghawak sa Malampaya Fund na tinatayang mahigit 1 bilyong piso. Suriin po natin ang estilo ng pamumuhay ni Governor Joel Reyes. Sabong ng sabong at milyon-milyon daw kung pumusta. Si dating Senador Robert Bardwers mismo ang nagsabi sa akin na minsan daw ay dumayo si Governor Reyes sa Surigao at anong gulat niya sapagkat napakalakas ng loob nito na pumusta ng malaki sa sabong. Sa sitio Tagaptap sa barangay Apok-Apok sa bayang Aborlan ay ekta-ektaryang lupa ang tinatalian ng daan-daang manok na sasabungin na pag-aari ni Governor Reyes. Pagkatapos, ang asawa niya na si Mrs. Fems Reyes di umano
ay malakas ding magsabong ayon sa mga kaibigan kong sabungero sa Aborlan. Saan kaya kumukuha ng pangsugal ang mag-asawa? Pagkatapos, ayon sa isang article ng Philippine Daily Inquirer na isinulat ni Larry Leviste na may pamagat na Palawan's First Lady celebrates birthday on luxury liner. Ayon sa kanya, napakagarbo o bonggang-bongga ang birthday ni Fems sa 7,100 Islands cruise ship kung saan punong-puno daw ng bulaklak, mga alak, may 2 banda ang tumugtog para aliwin ang mahigit 500 na mayayaman at makapangyarihang tao sa ating lalawigan at sa ating bansa. Ang masasarap na pagkain ay inihanda ng Havana Restaurant, isang sikat na Cuban restaurant sa Manila. Ang tanong, magkano kaya ang ginastos? Saan kinuha ang panggastos? Kanino kaya ang perang ginastos? Batid ng lahat na maliit lang ang sahod ng gobernador. Paano nila nasusustentuhan ang ganitong karangyang pamumuhay? Kahit sa Pilipinas o saan mang dako ng mundo, bago ka masampahan ng kaso o makapagsampa ng mga criminal charges laban sa ibang mga tao, kailangan munang mapatunayan ng iyong abogado o sa sitwasyon ng pamilya ni Ka Jerry, ang prosecutor ay kailangan na mapatunayan na may probable cause para masampahan ng kasong murder ang mga salarin. Ang mga investigador ay mahalaga ang papel sa proseso na ito dahil kailangan nilang galingan ang pagkuha ng mga ebidensya upang maging malakas ang kaso na ihaharap ng prosecution sa judge. Noong June 17, 2011, dala ang napakaraming mga dokumento, ipinresenta ng prosekusyon ang kanilang mga nakalap na ebidensya dahil gusto nilang sampahan ng kasong murder ang mga salarin. Pero ang panel ng mga prosecutors mula Department of Justice ay nagdesisyon na hindi pwedeng kasuhan sina dating Marinduque Governor Jose Carrion, dating Palawan Governor Joel Reyes, dating Coron Mayor na Mario Reyes, dating Palawan Provincial Administrator Romeo Serratubias, Arturo Regalado at si Percival Licias dahil sa kakulangan ng malakas na ebidensya. At para sa kanila ay wala silang makitang probable cause. Lumalabas pala na ang tanging ebidensya na iniharap ng prosecutor ay ang mga extrajudicial confession o pag-amin ng mga salarin. Ang pamilya ni Doc Jerry ay hindi tumigil at noong July 1, 2011, si Patty Ortega na asawa ng namayapang si Doc Jerry ay nag-file ng 47 pahina ng motion for reconsideration sa DOJ para tingnan muli ng mga ito ang mga dokumento. Hindi ko makita kung anong karagdagang ebidensya ang idinagdag nila pero desidido sila na makita ng panel mula sa DOJ na may probable cause para masampahan nila ng kasong murder ang mga salarin. Naniniwala sila na kaya pinatahimik si Ka Jerry ay dahil may mga hawak itong dokumento at mga impormasyon tungkol sa mga maanumalyang proyekto ng Malampaya Funds na handa nitong ilabas bilang isang expose. Nang malaman ng nooy dating Justice Secretary Laila De Lima na hindi binigyan ng go signal ng DOJ ang prosekusyon para sampahan ng kaso ang mga salarin, ay bumuo siya ng sarili niyang panel para silipin ang mga dokumento na isinumite ng prosekusyon. Pagkalipas ng 1 taon noong March 13, 2012, binaligtad ng DOJ panel na binuo ni Laila De Lima ang desisyon. Para sa kanila, gamit ang mga dokumento mula sa prosecutor, ay merong probable cause na kasuhan ng kasong murder ang mga salarin maliban kay dating Marinduque Governor Jose Carrion dahil hindi sapat ang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman talaga ito sa nangyari. 4 na araw pagkatapos nito, agad sinampahan ng kasong murder sina Serratubias, Regalado, Licias at ang magkapatid na Reyes. Sa mga sumunod na araw ay inilabas ng judge ang arrest warrant. Agad na aresto sa Puerto Princesa si Serratubias noong March 27, 2012.
Sumuko naman si Regalado kay Mayor Hagedorn, habang si Licious naman ay pinahirapan ang mga otoridad dahil hindi siya mahagilap sa Palawan. Pagkatapos makatanggap ng tip ng mga pulis, nalaman nila na kaya hindi nila makita si Licious ay dahil nakalabas na pala ito ng Palawan at nagtatago na sa Maynila. Sinundan nila ang tip ng hindi nagpakilalang tao at pagkatapos ng ilang linggong surveillance, nadakip nila si Licious sa pinagtataguan nito sa Barangay Canyogan, Pasig City. Ang mga otoridad ay sinugod din ang bahay ng magkapatid na Reyes pero hindi nila ito nakita dahil nakapagtago na agad ang mga ito. Isang ulat ang lumabas na ikinismaya ng pamilyang Ortega. Ayon sa report, ang mga ito ay nakalabas na ng bansa gamit ang mga peking passports. Sa interview ay sinabi ng spokesperson mula Malacanang na nagbukas sila ng investigasyon para alamin kung sinong mga ahente at mga tao sa Bureau of Immigration ang hinayaang magpalabas sa mga ito kahit ang magkapatid ay nasa watchlist na. Noong March 18, 2012, ayon sa balita, ang magkapatid ay nagawang makasakay ng Cebu Pacific Flight 5J751 na papuntang Vietnam. Ang pamilya ni Ka Jerry ay hindi tumigil na kalampagin ng mga otoridad at ang kanilang mga nilapitan ay hindi naman sila binigo. Noong May 16, 2012, ang mukha ng magkapatid na Reyes ay lumabas sa red notice ng Interpol. Kasabay ng paglabas ng pangalan at mukha ng magkapatid sa Interpol website, ay naglabas din ng statement ang anak ni Ka Jerry na si Mika. Nakiusap siya sa magkapatid na Reyes na sumuko kung talagang inosente sila katulad ng sinasabi ng kanilang abogado. Noong September 28, 2012, nirevoke at kinancel din ng Department of Affairs ang passports ng magkapatid. Kasabay ng pag-revoke ng gobyerno sa passports ng dalawa, inilabas din nila ang resulta ng investigasyon sa kung paano nakalabas ang mga ito sa Pilipinas. Ayon sa kanila, ang magkapatid ay gumamit ng peke mga passports at isa sa kanila ay gumamit ng pangalang Joseph Limpe. Nang mailabas ang resulta ng investigasyon, sinabi ni Mika na magsasampa siya ng kaso at ipapadisbar niya si Attorney Hermie Aban na abogado na magkapatid. Dahil base sa manifest ng Cebu Pacific Flight noong March 18, hindi lamang magkasama sa flight ang magkapatid, pero pati si Attorney Aban ay nakaupo sa pagitan ng mga Reyes sa eroplano. Para kay Mika, ang ginawa ni Attorney Aban ay klarong paglabag sa Rule 138 of Rules of Court and Code of Professional Responsibility. Idinagdag niya na hindi lamang ito isang matinding paglabag sa kanyang sinumpaan bilang isang abogado, ngunit isa rin itong malinaw na obstruction of justice dahil tinulungan niya na makatakas ang magkapatid. Bago matapos ang taong 2012, ang kampo ng mga Reyes ay nagdiwang dahil ang kanilang appeal sa Court of Appeals ay pinawalang bisa ang desisyon ng panel na binuo ni De Lima at ito ay nagdulot ng kalituhan sa publiko. Kadalasan nilang itinatanong na kung null and void o walang bisa ang desisyon ng panel ni De Lima, ibig sabihin ba nito na ang kasong isinampa ng murder sa mga suspect ay hindi rin dapat ituloy? Isang linggo pagkatapos ng nakakagulat at nakakalitong desisyon ng Court of Appeals, ay nagpa-interview at nilinaw ni Patty Ortega na wanted pa rin ang magkapatid dahil ang kasong murder ay hindi naapektuhan ng desisyon ng Court of Appeals. Pero bago pa man magsimula ang paglilitis, si Aranas na isa sa mga state witness ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang selda sa Quezon City Provincial Jail. Ang mga taong sinusundan ang kaso ay agad naghinala na kaduda-duda ang nangyari kay Aranas. Kaya para malinawan, ang NBI Medical Examiner na si Dr. Antonio Vertido ay inatasang mag-autopsy sa bangkay nito. At base sa resulta ng kanyang medical examination, namatay si Aranas sa asphyxia by hanging dahil ang marka sa leeg nito ay vertical o patayo. Pero nilinaw niya na hindi siya sigurado kung ito ay pinatay o kung ito ay nagpakamatay. Ang Public Attorney's Office ay hindi naman kontento sa nangyari. Kaya pagkatapos ma-autopsy ng NBI ang labi, nagsagawa rin sila ng kanilang independent autopsy. Isinagawa ito ni Dr. Erwin Urfe at ibinahagi niya sa media na si Aranas ay binugbog muna bago sinakal. Para sa kanya ay may foul play na nangyari.
Ang mga reporters ay hindi naman nakontento sa mga sinabi ng mga medical examiners. Kaya nang mahagilap nila ang pinakamataas na tao na namamahala sa kulungan, ay kinuha nila ang statement nito. Ayon sa interview kay BGMP Calabarzon Director Chief Superintendent Serafin Barreto, ay naniniwala siya na ang preso ay kusang nagpakamatay. Ayon sa kanya, isang araw bago makitang wala ng buhay si Eranas, ay nakaaway nito ang kanyang live-in partner. Maging ang kasama nito sa selda ay nagsabi din na noong araw na dumalaw ang nobya nito sa kulungan, ay natuklasan ni Eranas na may iba na pala itong kinakasamang lalaki, na di umanong naging sanhi ng matindi nitong kalungkutan. Nang ang direktor ay tinanong ng isang reporter kung bakit hindi nila agad inireport sa PNP ang nangyari kay Eranas, ay sinabi nito na hindi sila sakop ng pulis. Idinagdag niya na walang basihan ng PNP na magsagawa ng investigasyon kung wala pang report na natatanggap ang mga ito mula sa kanilang warden. Mula nang mamatay ang state witness na si Eranas, ay nakakalito na ang nangyari dahil sa tuwing magsasampa ng apil ang prosekusyon ay may makikitang butas o technicality ang abogado ng mga Reyes na magiging sanhi kung bakit mag-iiba ang desisyon ng Court of Appeals. At para malaman mo kung ano ang sinasabi ko, nagsimula ito noong March 2013. Ang Court of Appeals Special 10th Division ay ibinaba ang kanilang desisyon dahil nag-appeal ang kampo ng mga Reyes. Pinanigan nila ang kampo ng mga ito na wala talagang probable cause para masampahan ng kasong murder ang magkapatid. So nag-appeal ulit ang prosekusyon at tiningnan ito sa Court of Appeals Special 5th Division. Sa dismaya ng prosekusyon, ang mga hukom ay pumanig sa kampo ng mga Reyes. Binase at nireview nila ang mga dokumento at sinabi nila na mahina talaga mga ebidensya na ipinresinta ng prosekusyon kaya hindi maaaring makasuhan ang magkapatid. Binatikos ng mga hukom sa Court of Appeals sa Dilima sa pagbuo ng second panel sa DOJ dahil yun ay mali at hindi naaayon sa batas. Sa ilang pahina nilang desisyon, tinuruan nila ang prosekusyon na humahawak ng kaso sa tamang proseso para malabanan ang denied na desisyon ng Court of Appeals. Sinermonan nila sa Dilima na nagpapalapad lamang ito ng papel nang ito ay gumawa ng second panel noong 2012. Para sa kanila, dahil sa ginawa nito ay lalong nagtagal ang proseso at sinisi din nila sa Dilima na basta-basta na lamang itong kumikilos kahit wala siyang alam sa batas. 2 buwan pagkatapos bumaba ng desisyon ng Court of Appeals Special 5th Division, ang gunman turned state witness na si Racamata ay hinatulang guilty ni Judge Angelo Arizala ng Palawan Regional Trial Court Branch 52 noong May 7, 2013. Inutusan din siyang magbayad ng ₱250,000 sa pamilyang Ortega para sa exemplary damages. Noong June 2013, ay pinayagan ng judge na makapagbiyansa si Romeo Serratubias na orihinal na may-ari ng baril na ginamit sa pagpatay kay Doc Jerry. Siya ay nagbayad ng ₱300,000 at pansamantala siyang nakalaya habang naghihintay ng paglilitis. Sa ika-4 na anibersaryo ng pagkamatay ni Doc Jerry, ang National Union of Journalists of the Philippines ay nanawagan sa DOJ na i-review ang petisyon ng pamilyang Ortega. Para lalong mag-ingay at makuha ang atensyon ng publiko, gumawa naman ang pamilya ni Doc Jerry ng online petition sa change.org website. Doon ay nanawagan sila sa gobyerno ng tulong. Ipinahayag din nila kung gaano sila kadismayado sa bagal ng hustisya sa Pilipinas. Ayon sa interview kay Patty, sa bagal ng judicial system sa Pilipinas ay hindi nila maiwasan na mag-alala at mawalan na ng pag-asa. Sa daming pera at impluwensya ng mga Reyes, ay minsan ay nangihina na talaga ang kanilang loob na ipagpatuloy ang kanilang laban. Pero sa tuwing naiisip nila ang advokasya ni Doc Jerry, ay lagi silang nabubuhayan ng loob para ipaglaban na makuha ang hustisya. Pag sinabi ko sa yung Tito Jerry, parang isa lang, parang mga words na pumapasok sa isip ko is tuwid, matapang, yun talagang, yun nga. He will really fight for what is right. He believes na this is his calling, this is his passion, and kung hindi siya magsasalita, sino ang magsasalita? In doing that, they thought
matatakot nila yung mga tao, pero I believe that in doing that, mas lalo lang nilang pinalakas yung apoy. And I believe na yung apoy ng kabutihan, never mo talagang mapapatay. 8 buwan pagkatapos ng interview na yon, isang balita ang sumabog tungkol sa magkapatid na Reyes. Halos 4 na taon na pagtatago, sa tulong ng mga otoridad sa Thailand at Interpol, nahuli ang magkapatid noong September 22, 2015. Ayon sa Thailand immigration officers, ang dalawa ay nag-overstay sa kanilang bansa. Base sa record ay pumasok ang mga ito sa Thailand noong 2012 at hindi na lumabas. Palagay nila yung mga ito ay nahirapang makabiyahe dahil nirevoke ng Pilipinas ang kanilang mga passports. Agad silang idineport at ibinalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong murder. Pero kung akala mo na makukulong na ang magkapatid na Reyes, ang kanilang kampo ay hindi tumigil at nilabanan ang kasong isinampa sa kanila. Halos 3 taon pagkatapos madakip ang magkapatid, sila ay nakalaya at inirelease sa kulungan noong January 2018. Dahil ayon sa Court of Appeals, walang karapatan ang Regional Trial Court na litisin ang mga ito. Ayon sa mga hukom, kung nakita ng Court of Appeals 5th Division na walang probable cause para makasuhan ng mga salari ng kasong murder, ay walang bisa ang isinampang kasong murder sa mga ito. Kahit ganoon ang nangyari, ang dating Palawan Governor na si Joel Reyes ay balik kulungan naman dahil napatunayan siyang guilty ng Sandigan Bayan noong August 30, 2017. Napatunayan na binigyan ito ng permit ang Olympic Mines and Development Corporation na isang kumpanya na napatunayan na sobra-sobrang kumukuha ng mga mineral kahit may limit ang mga ito ng 50,000 metric tons. Sa paglabag niya sa Republic Act 3019 o mas kilalang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay binatawan siya na makulong ng hindi tatagal ng 6 na taon. At pinagbawalan din siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit napatunayan na siya ay isang korap na opisyal at siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Doc Jerry, hindi yon nakapigil kay Joel Reyes na tumakbo ulit bilang governor ng Palawan noong 2022. Base sa resulta ng eleksyon, siya ang pangalawa sa may pinakamataas na boto. Pero kung palagay ni Reyes na maloloko niya ang ibang mga tao sa Palawan, 2 sa mga botante doon ay hindi natakot at nag-file sila ng petisyon sa COMELEC para i-cancel ang Certificate of Candidacy nito. Kahit siya ay natalo sa eleksyon at late na ang desisyon ng COMELEC, noong January 2023, ipinawalang bisa ng COMELEC ang candidacy ni Reyes upang hindi na ito makatakbo pa. Ang pangalan ng dating governor ay lumutang na naman sa telebisyon dahil pagkalipas ng 12 taon na paghahabol sa hustisya at ang nakakalitong resolution ng prosecutor at Court of Appeals, noong July 16, 2023, ang pinakamataas na korte sa Pilipinas ay ibinaba ang kanilang desisyon sa appeal ng kampo ni Doc Jerry. Ang Supreme Court ay nagdesisyon na may sapat na ebidensya ang prosekusyon upang makasuhan ng murder sina Reyes. Ipinag-utos nila sa mga otoridad na arestuhin muli ang dating Palawan Governor para malitis ito sa Regional Trial Court. Ayon sa interview kay Mika, ang kanilang pamilya ay hindi lamang nabuhayan ng loob pero nanumbalik din ang kanilang pananampalataya na balang araw ay makakamit nila ang hustisya. As of this recording, hindi pa rin nadadampot si Joel Reyes. Ang kapatid naman niya na si Mario Reyes ay nakapagpiyansa kaya ito ay malayang namumuhay habang naghihintay ng paglilitis. Kung mapatunayan na sila ay guilty sa kaso, ang dating desisyon at pag-absuelto sa mga salari na sina Serratubias, Regalado ay maaaring mabaligtad din. Naman ay hindi na malilitis dahil ito ay namatay sa loob ng kulungan habang nakikipaglaban sa sakit nito sa kanyang atay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito.
At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.